Okay. Gandang araw sa mga ka-OFW ko dyan. Eto, bagong balita na naman. May 3, 8:57 p.m. Eto ang sabi, bakit ginagatasan ang mga OFW? Eto, pumalag ang mga OFW, dagdag contribution ng PhilHealth. Of course, papalag kami. Alangan namang umuulang kami ng ganun-ganun na lang. Pinaghirapan namin yan. Eto, Manila. Ang sabi, eto, pakinggan nyo. Nakakatawa talaga ito. Pumalag ang mga overseas Filipino workers or OFW sa inilabas na direktiba ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na nag-uutos na taasan ang kanilang buwanang premium sa isang memorandum circular kasi inanunsyo ng ahensya na required ng maghulog ang mga OFW ng 3% sa kanilang buwanang sweldo. Para sa PhilHealth coverage, ngayong taon mula sa dating 2.7%. Diba? Ay papalag talaga kami dyan. Ano kayo, siniswerte sa buwan ng sahod namin? Babawasan nyo 3%. At sino kayo para bumawas sa amin? Kailan ba kami nakinabang sa PhilHealth nyo? Tapos, eto pa, nakasaad din sa memorandum na tataas ang PhilHealth contribution ng 0.5% every year hanggang 2024. Starting this year, tataas. Oh, may nalalaman pang 0.5 na pagtaas. Akala naman yun nga, kahit 1 year lang na 0.5 pagtaas yan, di na kami papayag. So, eto pa. May penalty o interest ang malilate sa pagbabayad ng contribution. Ang kapal ng mukha nyo, ano yan, utang namin para magbayad kami ng interest kung malate kami ng pagbabayad. At saka bakit kami malilate? Hindi naman kami magbabayad talaga. Gagaling nyo Tama yung sinasabi ni Roy Locsin ng DFA. Leave OFW alone. Dahil hindi nila mapapakinabangan ang PhilHealth na binabayaran nila for how many decades na silang nagbabayad, hindi nila napapakinabangan niya kasi nasa ibang bansa sila. Kung ma-hospital man sila doon, merong insurance sila ng kanilang amo. Yun. Sa isang online petition, sinasabi ng mga OFW na unfair o hindi pataas ang bagong direktiba at lalo raw pasakit sa kanila ito ngayong may COVID-19 pandemic. Totoo, pasakit talaga. At hindi lang ngayong may pandemic yan. Sa susunod pang mga taon, sobrang pasakit yan. May mahigit 280,000 na ang pumirma sa online petition. Kasama ako dyan. Yung mga hindi pa nakakaperma ng online petition, sa Facebook account ko po, nandun po yung form. Puntahan nyo po doon sa wall ko. Glenda Ibardone po, search nyo yun. Ang profile ko po ay yung red na may bulaklak sa likod. Kasama ko po yung asawa ko. Yun po ang profile picture ko. Glenda Ibardone, search nyo po yun. Nandun po yung form. Yung mga hindi pa po nakaka-fill up na po kayo para hindi matuloy ang 3%. I-share nyo po itong video na to dahil napakahalaga po para hindi matuloy ang 3% na yan. Ipaglaban natin kung ano yung dapat para sa atin. So, ito pa. Nagpapadala kami. Ito, sabi ng isang netizen, OFW, sa comment, yung post na mandatory 3%. Ito yung sabi ng isang OFW dito sa abroad. Nagpapadala kami buwan-buwan ng pera. Totoo. Tapos po, malalaman namin ngayon na biglang sisingilin kami ng malaki para sa PhilHealth na hindi naman talaga namin mapapakinabangan. Bakit naman po ganon? Niya kami gatasan ng pera. Si Annie Carsi Biola, isang nurse po sa Germany. Tama po siya si Annie, tama po yan. Kahit kailan, hindi namin mapapakinabangan yan dahil may sarili kaming insurance dito sa ibang bansa. Totoo po yan. So, hindi makatarungan yung ginagawa nyo. Ito pa. Ito pa yung isa nagsabi.
Batid po namin na maganda ang layunin pero hindi po tamang sa mga manggagawa kukuhanin ang pondo. Ayon naman kay alias Benz, isang OFW sa Singapore. Yes, okay, sige, andyan na tayo. Maganda yung layunin nyo. Tama nga si OFW ng Singapore. Pero wag naman sa amin. Dahil kami monthly, may binabayaran na kami. At saka nagpapadala kami bilyon na nakukuha nyo sa amin monthly. Oh, 'di ba? Ito, isa pa, may umalma pang isa. Ito, umalma rin ang isang grupo, Gabriela. Ang bagong memorandum dagdag pasakit umano ito sa mga OFW ngayong panahon ng crisis. Tama, dagdag pasakit talaga. Problemado na nga kami kung paano pa namin pagkakasyahin yung amin sahod, dadagdagan nyo pa. Wow. Sino kaya hindi mag-aalma nito? Bakit gagatasan pa rin ng PhilHealth ang mga OFW sa harap ng pandemya? Gayong sinasabi nito mismo na may 97 billion reserve funds ito at net income na 11 billion noong 2018. 2018 lang yan. Ngayon 2020 lang. Bakit magagatasan nyo pa kami nga naman ng ganong kalaki? Asa na yung 97 billion at 11 billion ng 2018? May reserve fund na 97 billion. Ito, binabasa ko lang yan, ha. Binabasa ko lang yan, ayan. Binabasa ko lang yan. So, ito ang, kaya, para saan yung 3%? Para saan? So, ito, it was the audacity to collect when OFW hardly benefited from it in the face of COVID-19. Ani Gabriela Portelis, Representative Arlene Brosas. Tama nga naman. So, tigilan nyo na. Hindi makatarungan yan. Maging si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, sinabing hindi naman nakikinabang ang mga OFW sa naturuang kontribusyon. Agree po kami dyan. Hindi po talaga namin mapapakinabangan yan. Dahil pag nagkakasakit po kami, dito kami nauospital sa ibang bansa at hindi po tinatanggap yung PhilHealth na yan dito dahil may sarili kaming insurance dito sa ibang bansa. At yun ay binibili ng amo namin dito sa ibang bansa. It is like an income tax which was abolished for OFW and even their tax-free income feelings were destroyed. They are just totally out of the purview of government exaction for which they will not benefit at all. Ani Lacson. Oh, tama naman. Oh, ano ba ang paggagawin nyo doon? Sinasaktan nyo lang mga OFW, pinahihirapan nyo mga OFW sa ginagawa ninyo. Palibasa, hindi kayo nakakaranas maging isang OFW kung paano mawalay sa pamilya. Marami ang nag-aalma, hindi lang ako makapag-interview dito sa labas kasi natatakot pa kami lumabas dito. Maraming mga OFW. At ikinakalat ko na rin po dito sa Dubai ang form ng application for ng petition para sa 3%, mandatory na yan. Dahil marami talagang hindi pa pwede. Maraming mga OFW dito sa Dubai, mga anak, kinukuhanan, ina-applyan ng scholarship sa OWA, pero dinidenied ng OWA. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ngayon, anong gagawin nila? Kukuhanan, mandatory agad. Hindi mo na dumaan sa tawag dito, voluntary. Agad-agad mandatory. Eh di wow, o bakit ikaw De La Serna? Naubos na ba yung pondo? Eto, may babasahin pa akong isang nakita ko sa Google. Yung pagtanggal kay De La Serna. Hindi ko alam kung bakit nila tatanggalin. Pero babasahin ko lang po kung anong dahilan. Okay? So, hinahanap ko lang. Pasensya na. At hindi ko makita. Okay. Station 4.
Wait lang po. Eto may pahayag. Eto na lang. Hindi ko makita. Pasensya na. Eto, pahayag na Teddy Boy Locsin. Eto ha. Pakikita ko sa inyo para maniwala kayo. Anong basa nyo dyan? Oh, ayan. Basa nyo? Teddy Boy Locsin. On PhilHealth payment high. Leave OFW alone. Diba? Okay. So, here's the next. Ito po ay nung May 3 din po for 26 p.m. Na-publish po ito. The Philippine staff diplomat on Sunday said overseas Filipino workers or OFW should be left alone. Yes. Saying the increase in the contribution of their premium payments to the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth would not benefit at all. Yan, galing po kay Teddy Boy Locsin po yan, ang secretary ng DFA. Okay, ayan po, oh. Binabasa ko lang po yan. Binabasa ko lang yan. So, in a post on his Twitter account, Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. hit the increase in PhilHealth premium payments of OFW to 3% of their monthly salary. Diba? Nag-post din siya sa kanyang Twitter account dahil sa mandatory 3% na kakaltasin sa aming mga OFW. It is like an income tax which abolished for OFWs, and even their tax-free income feelings were destroyed. They are just totally out of the purview of government exaction for which they will not benefit at all, he said. Oo, sadya naman din naman namin napapakanibangan eh. O, totoo yun. So, ayan, binasa ko sa inyo yung sabi ni Secretary Teddy Boy Locsin. Okay? So, ito pa. His remarks come after PhilHealth last week retired the increase in the contribution of OFW. Those whose monthly income range from 10,000 to 60,000 are required to pay 3% of their monthly salary starting this year, increase from 2.75% in 2019. Haba nga naman, ay wala namang sumasahod ng pababa 10,000 sa OFW, puro pataas naman talaga yun eh. After the abolition of the income tax on OFW, they figured another way to tax you for the great privilege of being born Filipino, poor and jobless at home. Let's all sing for nothing, said Locsin. Yes, kami mga OFW, lumabas kami ng bansa kasi kami yung mga walang trabaho din. Hindi kami makapaghanap ng trabaho. Mga undergraduate po, halos lahat ay nandito sa abroad. Gets nyo? Walang tumutulong sa amin. And an online petition, ito may online petition po. Yung sinasabi ko sa inyo, nasa Facebook account ko po yung form ng petition. On charge original which has gained 289,558 signatures of posting has since been mounted to refill the measure given the global health crisis caused by the coronavirus disease 2019. Okay? So, nagtumaas na po ang, ito pa yung nung kahapon pa po, nag-sign po ako, nag-start po ako kahapon, ipinost ko po sa Facebook account ko yung form. At ngayon ay, ito kahapon yung tumaas na hanggang 289,000. So, makipagtulungan kayo mga OFW, huwag niyong kalimutang i-share itong aking video at hanapin niyo yung Facebook account ko, nandun po ang form. I believe that we OFW and our defense have been already struggling amidst this pandemic, and yet PhilHealth has issued a very unfair memo regarding premium payments and petition. Read. Yes. Napakahirap. Pinapahirapan nyo talaga kami. Mahaba pa po. Mahaba pa po itong
babasahin, pero hindi ko na po lalahatin kasi ang dami. Ang dami po. So, ayun lang po. Ang mensahe ko lang po sa ano. At eto pa, na ano ko, na find out ko po, nakapanood ako ng balita kahapon, kagabi, na hinahanap na po ng mga media man ang kung sino pwede makausap sa PhilHealth, pero wala pong makausap sa kanila. Babalikan daw po nila ngayong araw na ito. Kung may makakausap na sila sa PhilHealth, bakit hindi kayo makipag-usap? Ha? Pag maglalabas kayo ng balita na ganyan, mandatory agad 3%. Hindi kayo mang nagsisipagtago. Ang bago ngayon, tagoan kayo. O sino naman ituturo ninyo may pakanan yan, ha, mga taga-PhilHealth? Kaya hindi kayo makapagpaliwanag kasi wala naman kayo papaliwanag kung saan nyo gagamitin ang 3% na yan. Saan nyo ba gagamitin yan? Ano, ibubulsa nyo rin? Oh, ang gagaling nyo, ha. Papakahirap kami tapos kayo lang makikinabang, magpapakasarap, magpapakasasa. Eh di wow, kayo na. Okay mga ka-OFW, huwag niyong kakalimutan i-subscribe itong aking channel para lagi tayong updated sa mga nangyayari at gagawin pa at na desisyon para sa ating mga OFW. Tayo makikipaglaban sa mga desisyon na ganyan at hindi natin hahayaan na mapunta lang sa mga kurakot ang ating pagkakakitaan. Okay? O sige, hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang aking video. Mahalaga po ito. Ito po ay para sa ating lahat. Hindi po para sa akin na to. At hindi po ako na gumagawa ng mga vlog na ito para lang kumita. Ito'y para makatulong ako sa mga OFW. Ngayon, kung papanoorin nyo ang aking video, iso-subscribe ang video ko. Napakalaking pasalamat kasi maraming mga OFW ang makakapanood ng mga magagawa ko pang video. Ang hangarin po ng video kong ito ay makatulong din sa mga OFW. Kaya ipinost ko po ang form ng petition sa aking Facebook account. So, try ko pong ilagay yung link ng Facebook account ko dito sa baba ng video ko mamaya. I-check nyo po, okay? Sige, hanggang dito na lang. Hello mga ka-OFW. Ito, pahabol ko. Kanina yung binasa ko sa inyo, yun ay kahapon. Kahapon ko siya nakuha sa Google. Ngayon, may good news tayo. Ito, pahayag ni Pangulong Duterte. Babasahin ko sa inyo. Ito, para maniwala kayo na ito yung ngayon laang. May 4, ayan. May 4. At ayan ang sabi niya. Okay. So, basahin ko sa inyo. President Rodrigo Duterte has issued a directive not to require OFW to pay premium payment to the Philippine Health Insurance Corporation, Malacanang said this Monday, today. Today lang. Good news. The President also mandated that the PhilHealth payment should not be required for insurance of overseas employment certificate. Pakinig nyo? Nagsalita na ang Pangulo. Ibig sabihin, hindi alam ni Pangulo itong padali ng PhilHealth na ito. So, hindi daw po required sa mga OFW ang PhilHealth. Okay? At ang OAC pala, hindi daw po required ang payment ng PhilHealth pagkuha ng OAC. So, kahit di tayo magbayad, walang problema sa OAC natin. In a televised President briefing on Monday, today, President spokesperson Harry Roque said OFW shall only pay contribution on a voluntary the state insurer. Kanig niya, PhilHealth. Mga ka-OFW, yay! Voluntary, magbayad tayo dyan, di okay lang. So, PhilHealth recently issued a circular restricting the premium payment of OFW whose monthly income range from 10 to 60,000 to pay off their salary for the premium this year as stated in the Universal Healthcare Law, which Duterte signed last year. So, eto daw pong pinirmahan na ito
Na, pinirmahan daw po ito last year ni Pangulong Duterte. Ang sabi, oh my Google. Pero hindi po mandatory. Voluntary po. The memorandum took effect on April 22 but was met with an online protest from various groups of Filipino workers. Okay, good news. Okay, good news. Voluntary, hindi mandatory. Good luck sa inyo taga PhilHealth. Yari kayo kay Tay Digong. Hindi gagawin sa amin ng mga OFW na Tatay Digong. Okay, mahal kami ng Tatay Digong natin. Mahal kaming mga OFW, kaya malabong mangyari yan. Good luck sa inyo. Bye! Subscribe my YouTube channel.